Hindi lang sa Metro Manila ramdam ang trahedyang iniwan ni Bagyong Ondoy. Dito sa Central Luzon, milyon-milyong halaga ng mga sirang pananim, kabahayan at iba pang ari-arian ang sinira din ng bagyo. Sa bayan ng Macabebe, Pampanga, daan-daang kabahayan ang lubog pa rin sa tubig baha na umaabot ng mula tuhod hanggang baywang. Ang mga eskwelahan, pati na ang sementeryong ito, hindi nakaiwas sa hagupit ng bagyo. Kahapon pa lumabas ng bansa si Bagyong Ondoy, pero sabi ng mga residente, unti-unti pa rin ang pagtaas ng tubig baha sa lugar. Kaya naman nangangamba sila na baka mas matinding trahedya pa ang kanilang danasin sa mga bagyo pang darating. Naabutan namin si Mang Domingo sa loob ng kanilang bahay na minamadali ang paglilimas ng tubig baha. Wala siyang naisalbang gamit at kahit kaunting makakain, hindi rin sila nakapagtabi. Bigyan na lang kami ng mga tao dun sa mga mayaman. Laking panghihinayang naman ni Jing sa nalugi niya mula sa nabahang palaisdaan. Nabale wala raw ang 500,000 pisong kikitain niya sana sa naipundar na kabuhayan. Biro mo yung ginawa ng bagyo na dumating ngayon, grabe ang ginawa niya. Halos lahat dito ng fish pan nagpantay. Yung merong binuhusan na fish pan, maglilipat-lipat yan sa ibang fish pan. So kawawa naman yung nagbuhos sa kanila. Sa Bulacan, humupa na ang tubig baha, pero hindi rito nagtapos ang problema ng mga taga Santa Maria. Pagkatapos sa matinding baha na dinanas ng mga taga rito, problema naman nila ngayon ang paglilinis ng kanilang mga bahay na nabaon sa putik. Fiesta ng mga magsasaka kahapon sa Santa Maria, pero biru-biruan nga rito, hindi magandang ani kundi baha at putik ang sumalubong sa kanila. Umabot kasi hanggang bubungan ang tubig baha. Kwento ng 75 years old na si Aling Rosalinda, ngayon lang yan naranasan ang ganitong trahedya. Hingi ng awa. Sana'y huminto na. Talaga puro iyak kami. Gaya ni Aling Rosalinda, hindi rin daw makakalimutan ni Calorie ang dinanas na delubyo. Limas lahat ang kanyang aning na makinang pantahin ng basahan na siya nilang ikinabubuhay. Nagbigay kami sa mga batang sila unang kumain. Kami mga tatanda, hindi kami naghapunan. Uminom na lang kape ng kape, kinabukasan sa hapagod na. Ang second floor ng bahay ni Diego ang nagsilbing evacuation center para sa may 20 pamilya na kapitbahay nila. Pero ang mismong pinaglikasan, isang baitang na lang, abot na rin ng tubig baha. Hindi ko iniisip na ako maisip ko na lang yung kaligtasan nila. Sa kabuuan, tinatayang 33 na ang namatay sa Pampanga at Bulacan dahil sa Bagyong Ondoy. Pero baka lumaki pa ang bilang sa mga susunod na araw dahil marami pa rin ang nawawala.